Yo, Kirara! Maraming salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hello Sir Kira, kumusta po? Noon ko pa gustong mag-share ng kwento sa inyo. Kaya lang hindi talaga kasi ako magaling magkwento. Kaya kayo na po sanang bahalang mag-ayos nito kung saan kayo magiging komportable sa pagbabasa. Tawagin mo na lang akong Gio. Nangyari itong ikukwento ko noong minsang umuwi ako sa bahay ng parents ko. Napakisuyuan kasi ako ng kapatid ko na samahan mo na si Mama. Kasi magta-Taiwan siya kasama yung mga kaibigan niya. Alam naman na ni Mama na ako ang makakasama niya. Pero yung unang gabi na umalis si ate, hindi ako nakauwi. Nag-OT ako noon at masyado akong gagabihin para umuwi pa sa bahay nila Mama. Nagsabi naman ako, umokay naman siya. Nung sumunod na gabi, maaga akong nag-out. Doon na ako sa bahay nila Mama dumiretso. Hindi na ako nakapag-message noon kasi deadbat na yung cellphone ko. Pagdating ko sa bahay, hindi nakalak ang pinto nila. Kaya diretso lang akong pumasok. Nakita ko agad si Mama na nakatalikod sa akin. Nasa kusina siya at nagluluto. Nagsabi lang ako kay Mama na nandun na ako. Tapos dumiretso na ako sa kwarto namin ng kapatid ko. Namamaho kasi ako noon. Kaya ibinaba ko lang muna yung mga gamit ko sa kwarto. Tapos kumuha ng tuwalya at dumiretso na sa banyo. Habang nasa banyo ko, biglang kumatok si Mama. Sabay tawag sa pangalan ko. So sumagot ako. Tinanong ko kung bakit. Sagot lang niya, sinisigurado lang daw niya kung ako yung nasa banyo. So nagtaka ako noon. Kasi nakita naman niya akong pumasok sa banyo eh. Pero nagtuloy lang ako sa pagligo. Fast forward po. Pagkatapos naming mag-dinner ni Mama, nagstay lang kami sa sala. Nag-uusap din kami noon. Kinukumusta niya yung trabaho ko at kung ano-ano pa. Tapos sinamahan niya na rin ng chismis. Pahinto-hinto yung chismisa namin kasi nanonood din kami noon. Basta kapag meron lang siyang naaalalang topic, saka ulit kami mag-uusap. So eto na. Tahimik na lang kaming nanonood nito. Nang bigla ko siyang madinig na nagsalita. Medyo umubo pa nga siya noon. Yung mahinang ubo lang. Tapos tinanong niya kung nagkausap pa daw ba kami ni Ate Helen. Pasagot na sana ako. Nang bigla niyang hinawakan ang braso ko na para bang pinipigilan niya ako. Kaya napatingin agad ako kay Mama. Pinigilan niya nga ako. Tapos biglang sabi niya, matulog na daw kami. Niyaya niya akong matulog sa kwarto niya. Tabi na lang daw kami. So sumigi na lang ako. Nagpatay na ako ng TV. Tapos pumasok na kami sa kwarto ni Mama. Sabay sabi niya, hindi daw siya yung nagtanong. Kaya inaya niya ako nun na magtabi na kaming matulog. Grabe yung kilabot ko nun. Tinignan ko pa si Mama. Hinintay ko kung sasabihin niyang nagbibiro lang siya. Pero hindi talaga. Grabe lang. Kaboses kasi talaga ni Mama yung nadinig ko. Kaya akala ko, siya talaga yung nagtanong. Tapos yung boses pa ay nasa malapit lang din sa amin. Kinabukasan nun, day off ko. Niyaya ko si Mama na magstay na lang sa apartment ko habang hindi pa nakakauwi si ate. Ang kaso ayaw ni Mama. Ayaw niya kasi talagang walang naiiwan sa bahay kahit dati pa eh. Kaya no choice, nagstay kami doon. Nung hapon na yon, pagkatapos kong tulungan si Mama sa paglalaba niya, nahiga muna ako sa bed. Plano kong umidlip lang. Kaso napasarap. Nagtuloy-tuloy ang tulog ko.
Nagising ako noon pasado 6:00 na. Nakaharap ako noon sa may pinto ng kwarto. Kaya pagdilat ko, nakita ko agad si mama na nakasilip mula doon. Kinapa ko agad yung cellphone ko sa ilalim ng unan ko. Tinignan ko kung anong oras na. Doon ko nga nalaman na pasado 6:00 na. Tinanong ko si mama kung kakain na ba. Kasi nakasilip siya eh. Hindi ko alam noon kung nabingi lang ba ako o ano. Pero wala akong nadinig na sagot mula sa kanya. Pero nakita kong gumalaw yung bibig niya na parang meron siyang sinabi. Tapos nginitian niya ako, saka siya umalis. Bumangon na ako saka ako lumabas ng kwarto. Nung makita ko si mama na nasa sala at nanunood, tinanong ko siya kung ano yung sinabi niya. Tapos nagtataka siyang tumingin sa akin. Nananahimik daw siya doon at nanunood lang. Nag-explain pa ako. Kako yung sinabi niya noong sinilip niya ako. Tapos alam niya yon, para siyang naging defensive bigla. Sinabi niya agad na hindi niya ako sinilip sa kwarto at hindi pa raw siya tumatayo sa sofa. Gusto ko na lang talagang isipin noon na pinagtitripan lang ako ni Mama, Sir Kira. Pero hindi eh. Hindi kasi palabirong tao si Mama. Ayaw din kasi niyang binibiro siya ng wala lang dahil ayaw niya ng feeling na niloloko siya. Nung nakwento ko yun kay ate nung makauwi siya galing Taiwan, kinumpirma nga niya na may mga ganoon daw talaga palagi sa bahay. Pero hindi naman daw nagpapakita sa kanila ni Mama, kundi sa mga bumibisita lang. Hello, Sir Kira. Share ko lang itong weird na karanasan ko noong college ako. Di ko na lang sasabihin kung saan, pero para clue lang. Ilang beses nang nasunugan ng eskwelahan na to. Tawagin mo na lang akong Carmen. So ito na nga, Sir Kira. Doon sa unang building ako nag-first year at nasa second floor ang room namin. Sa third floor, nandoon yung library, kaya doon ako madalas tumambay talaga. Student assistant kasi yung friend ko doon, kaya nakakatambay ako ng matagal-tagal. Tapos isa lang din yung room doon sa third floor, kaya madalas na walang estudyante sa taas. One time, sasaglit pa lang akong nakatambay sa labas ng library. Nakaamoy agad ako ng mabaho. Parang amoy patay na daga. May mga nakatambak din kasing mga sirang upuan doon. At mayroon ding maliit na platform stage. Kaya naisip ko na doon nang gagaling yung amoy. Hindi ko hinanap. Sakto din kasi na may umakyat ng janitor. Hindi ko kilala yung janitor. Pero alam ko naman ang itsura ng uniform nila. Kaya nasabi kong janitor yon. Hinintay ko siya na makalapit sa kung nasaan ako. At saka ako sasabihin na may nangangamoy na parang patay na daga. Hindi niya ako tinignan o nilingon man lang yung pwesto ko. Basta nilagpasan niya ako. Kaya sinundan ko pa siya. Tapos saka ko itinuro kung saan mas naaamoy yung mabaho. At ang tanging sagot lang niya sa akin ay mahinang okay at tango. Tapos nakatayo lang siya doon, nakaharap sa itinuro ko. Unti-unti na akong lumayo kay kuyang janitor. Kasi ewan ko, parang hindi niya bet na hanapin yung nangangamoy o ayaw niyang magtrabaho. Kasi hindi na siya kumilos pagkatapos kong sabihin yon. As in nakatayo lang siya at nakatalikod sa akin. Kaya naman pumasok na lang ulit ako sa library. Hinintay ko na lang na matapos sa ginagawa niya yung kaibigan ko. Tapos sabay na kaming bumaba. Nung mga sumunod na araw, kada may makikita akong janitor sa school namin, tinitignan ko sila ng maigi. Kasi hindi nawala sa isip ko yung janitor.
Hindi ko man nakita ng maayos yung mukha nun, ay pamilyar naman ako sa bulto ng katawan nito. At wala ni isa sa 3 janitor na nakita ko ang may kaparehong bulto ng katawan. Naisip ko din na medyo imposibleng magkaroon ng higit sa 3 janitor yung school kasi hindi naman malaki yung school namin. Yung sumunod naman na kakaibang nangyari sa akin noong bago masunog yung building na yon. Computer subject ang klase namin nun, kaya nasa loob ako ng computer lab namin. Glass wall yung nasa harap ko, kaya kita ko kung may dadaan sa hallway. Busy ang lahat nun dahil may ginagawa kaming activity. Madalas talaga, natutulala ako sa labas kapag sumasakit ang ulo ko dahil sa tagal kong nakaharap sa monitor. Nung time na to, nakatulala ako sa glass wall para ma-relax kahit papaano ang mata ko. Kaya naman nakita ko ang dumaan na naka-uniform na pang nurse doon. Doon ako nagtaka. May clinic naman ang school namin. Pero ang alam ko, wala kaming nurse. Nagpaalam ako sa bantay namin na magsi-CR ako. Kaya lumabas ako at hinanap ko kung saan nagpunta yung nurse. Doon ako dumiretso sa may CR dahil doon malapit yung clinic namin. Nung makita kong nakabukas yung clinic, sumilip ako doon. Agad kong nakita ang isang teacher na nasa loob. Nung tanungin niya ako kung anong kailangan ko, nagdahilan na lang ako na masakit ang ulo ko. Kaya nanghingi ako ng gamot. Pagkabigay niya sa akin ng gamot, pumasok muna ako sa CR para tingnan kung nandoon ba yung nurse bago ako bumalik sa com lab namin. Pero wala akong nakitang nurse doon. Hanggang matapos yung klase namin ng araw na yon, hindi ko na yun nakita pa. Ilang araw matapos yun, nakachismisan ko yung isang kaklase kong lalaki na sumali sa frat. Alam naming lahat yon kasi nagre-recruit pa siya nun sa amin. Tapos nabanggit niya na may namatay daw na nursing student dahil sa initiation ng isang grupo na kaaway nila. At nangyari daw ito sa likod lang ng school namin. Sa likod kasi ng school namin ay merong malawak na space. May business doon kasi may pumapasok at lumalabas na malalaking truck. Hindi ko lang talaga alam kung anong meron. Pero balita na din kasi noon na may tumatambay doon ng mga grupo ng frat, kaya iwas talaga kami sa lugar na yon. Hindi ko lang din alam, Sir Kira, kung gaano katotoo yung chismis na yon dahil umiiwas talaga ako sa ganong klase ng gulo. Usong-uso kasi ang frat wars nung panahon na yon, kaya nag-iingat din ako. Pero medyo kinilabutan lang ako dahil na-realize ko nun na parang uniform pala ng nursing student yung suot ng nurse na nakita kong dumaan sa harap ng com lab namin. Hi Sir Kira, paapat na send ko na to sa inyo. At salamat po kasi nabasa niyo ulit yung huli. Sana ito rin po ay mapasama. Anyways, hello din po sa mga kirara at sa mga listeners dyan. Simulan ko na po ulit. Ilang taon bago nagkasakit ang lola-lolit ko, iniuwi niya yung ibang gamit niya dito sa amin. Ito yung mga bagay na hindi nakasya sa kwarto niya sa bahay ng pamilya na pinagsilbihan niya ng maraming taon. Naging yaya po kasi siya ng mga anak ng may-ari ng bakery na pinagtrabahuhan niya noon sa Quezon City. At hanggang sa tumanda siya, hindi na siya nag-asawa at pinili na lang na tumira sa pamilyang inalagaan niya. Yung mga gamit, magkakahalong mga lumang gamit niya at mga gamit sa dating bahay/bakery ng pamilya.
Kaya marami talagang mga antigo na napasama. Kasama na doon ay yung 2 antigong salamin. Yung isa ay half-length lang at yung isa naman ay full-length na salamin. Noong nabubuhay pa silang dalawa ni Nanay Conchita, yung full-length ay nasa kwarto pa ni Nanay, habang yung isa ay inilagay sa shared bathroom namin sa second floor. Bale, wala namang kakaibang nararamdaman noon. Siguro dahil na rin kay Nanay Conchita. Kung naaalala niyo po yung previous kong kwento, na meron nga pong kaunting kaalaman si Nanay Conchita sa pagtatawas. So fast forward po. Noong parehas na silang sumakabilang buhay, yung full-length mirror ay naisipan kong ilagay na rin sa banyo. Describe ko lang po muna yung banyo na yon. Yung tiles niya ay kulay itim na may halong pula. So madilim siya, lalo na kapag walang ilaw. Pagpasok mo sa pinto, bubungad agad sa'yo yung full-length na salamin dahil sa kanang parte ko ito ipinalagay. Samantalang sa kaliwa sa ibabaw ng lababo naman yung isa. May pinto rin itong connected sa isang kwarto na noong panahon na yon ay walang gumagamit, maliban na lang kung uuwi yung tito ko galing sa Manila. Hindi ko pa masyadong napapansin yung mga kakaibang nangyayari hanggang sa unti-unti nang nagkwento yung mga pinsan at mga kaibigan ko na nagsisleep over dito sa bahay namin. Madalas raw kapag dito sila natutulog ng mga pinsan ko, ay may dumadaan na anino sa peripheral vision nila. Itim na itim daw yun. At aaminin kong maski ako, napapansin ko din yun noon. Lalo na kapag naliligo ako. Pakiramdam ko kasi may kasama ako sa banyo at merong nakatingin sa akin. Pero madalas ko nalang baliwalain dahil hindi naman ito nananakit. Nang minsang mag-sleep over ang 3 sa mga kaibigan ko, may nangyaring kakaiba. So gabi na yon, nauna kaming mag-shower nung isa kong kaibigan. Bale yung 2, nahuli sila nun. Nung nandun na ako sa kwarto, nagtanong sila sa akin. Sabi nila, "Ate, may tao ba sa kabilang kwarto?" Tanong sa akin ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Rain. Sabi ko wala naman. Ang sagot naman ni Ate Kate, yung isa ko pang kaibigan, habang naliligo daw kasi kami, may narinig sila na kumakatok mula sa kabilang kwarto. Sabi ko, walang tao doon kasi wala naman yung tito ko. Dagdag pa nila, para daw may narinig silang nagsasalita doon sa kabila. Sabi ko na lang, wala lang yun. Baka sa kapitbahay lang. Sinubukan kong ibahin na lang yung usapan para hindi na kami magkatakutan pa. Pero kahit ako kasi natatakot na rin dahil napapadalas na talaga yung pagpaparamdam na yon. Matagal ko rin nagamit yung salamin na yon hanggang sa mangyari na nga ang isang bagay na naging dahilan para itapon na namin ito. Bigla akong dinapuan ng sakit. Mataas na lagnat. Umabot ako ng 40 degrees Celsius noon, lalo na tuwing gabi. Tapos huhupa lang yun kapag umaga. Nananakit din ang katawan ko sa trangkaso. Sinamahan pa ng gabi-gabing pagkapuyat ko dahil hindi ako pinapatulog ng sama ng pakiramdam ko hanggat hindi sumisikat ang araw. Ilang gabing walang palya na ganoon ang cycle ko. Hanggang sa isang gabi, habang sinusubukan kong ipahinga at itulog yung nararamdaman ko, nandoon na ako sa puntong patulog na talaga ako nang biglang may umuga sa kama ko. Yun bang pakiramdam na parang lumindol? Pero alam kong sa kama ko lang. Hindi ko pinansin nung una. Sinubukan kong matulog ulit. Pero ganun na naman.
Inuga ulit yung kama ko, pero mas malakas na. Napabalikwas ako ng bangon at doon ko napansin na parang may kung ano sa paligid ko. Hindi na ako mapakali nun. Sinubukan kong humiga ulit. Pabiling-biling ako sa kama dahil sobrang bigat at sama na talaga ng pakiramdam ko nun. Buong magdamag akong gising hanggang sa sumikat na nga ang araw. Saka pa lang ako inantok at nakatulog. Nang magising ako, sinabi ko na ang nangyari sa parents ko. Nagdesisyon sila na magpatawag na ng albularyo. Pagdating ng albularyo sa bahay namin, inikot niya ang buong second floor. Nang makita niya ang salamin sa banyo, dun siya nagtagal at parang may iniimik siyang orasyon. Hindi ko halos marinig ang pinag-uusapan nila dahil nga masakit ng sobra ang ulo ko dahil nga sa puyat at lagnat. Inutusan ng albularyo ang tatay ko na maghanap ng manok na gagawing alay at patutuluin ang dugo nito dito sa kwarto ko. Ito raw ay magsisilbing alay nila sa nananahan sa aming bahay, lalo na sa salamin. Tinanong niya kung saan ito nanggaling. At nung sinabi namin na antigo ito, sinabi niya sa amin na masama raw gumamit ng lumang salamin, lalo na't hindi kami ang unang nagmay-ari nito. Dito raw nagmula ang nanggugulo sa akin, bukod pa sa mga nilalang na sadya nang nandito sa bahay namin. Marahil daw ay nagalit at naingayan ito sa akin. Kasi kahit gabi na, nagpapatugtog pa rin ako ng music at sinasabayan ko pa ng pagkanta. Inutusan ng albularyo ang tatay at tiyo ko na pagkatapos magawa ang ritual ay kailangan ng itapon ng salamin sa malayong lugar sa araw ng Biyernes bago pa sumapit ang dilim. Hindi ko na lang maalala kung pinabasag niya ba ito bago itapon. Pagkatapos ng ritual na pagpapadugo dito sa kwarto ko, ay sinaraduhan niya ang mga salamin ko. Yung parabang closing ng portal. Lalo na yung isa pang salamin na luma na naiwan sa banyo. Mabuti na lamang daw at wala itong karga. Kaya't sinaraduhan na rin niya para sigurado. Pagkatapos magawa ang panggagamot, ritual at pagtatapon ng antigong salamin, ay nagsimula ng umayos ang pakiramdam ko. Nawala na rin ang mga pagpaparamdam dito sa bahay namin, lalong-lalo na dito sa second floor. Dahil doon, itinanim ko sa utak ko na hinding-hindi na ako bibili ng mga second hand na salamin o kahit ang tumanggap ng pamanang salamin. Mahirap na. Baka mamaya may karga na naman ito na makikitira sa amin. Anyway, yun lamang po. Salamat. Hi po Sir Kira. Pasensya na. Baka po magkasunod-sunod ang pagpapadala ko ng kwento. Baka nakalimutan ko na. Pakitago niyo na lang po ako sa pangalang Hana. Itong kwento ko po na to ay nangyari noong grade 5 pa lang ako. Nasa 30 years old na po ako ngayon. Nangyari po ito isang hapon sa elementary school namin. Yung school po namin na yon ay maraming mga lumang buildings na hindi pa napapalitan ng mangyari ito. Ang room namin ay nasa pinakadulong hilera ng classrooms. Sa tapat lang ng exit ng school sa likod. Doon na rin po kami dumadaan ng mga kapatid ko kapag papasok at pauwi mula sa school. Alas 5 na po ng hapon yon at 4 na lang kami ng mga kaklase kong babae sa loob ng room. Naglalaro kami ng habulan. Nagiigutan kami sa mga armchairs.
Habang naglalaro kami, may naaninag ako sa peripheral vision ko. Isang imahe. Iisa lang po ang entrance at exit ng classroom namin noon. Sa tapat ng pinto, nandoon po yung teacher's table. At sa gilid naman nito, sa direksyon ng blackboard, ay merong mahabang cabinet na kinalalagyan ng mga gamit sa pagtuturo ni ma'am. Nung time na to, ay nakauwi na rin po yung advisor namin at wala na ring mga estudyante sa mga katabi pa naming classrooms. Yun pong naaninag kong imahe ay hindi siya nakatayo o naglalakad. Naaninag ko siya sa ibabaw ng cabinet ni ma'am. Hindi po yun dahil sa liwanag lang o anino ng kung anong bagay. Dahil yung mga bintana sa tapat ng cabinet ay isinara na namin. Ang tanging liwanag na lang sa room ng time na yon ay nagmumula sa bukas na pinto. Nagtatawanan pa kami nun habang naghahabulan nang maaninag ko nga ito. Gumalaw po yung imahe. Imahe po ito ng isang lalaki na nasa 50s na ang edad. May suot po siyang bandana sa leeg. Ang kanyang damit na pantaas ay kulay asul na kamesa de chino. Ang kanyang pambabang suot naman hindi ko masyadong maaninag kasi para siyang malabo. Yung napapanood po natin na eksena sa TV o pelikula na bumabangon yung kaluluwa, yun din po yung anyo ng imahe na nakita ko. Nagulat po ko sa nakita kong yun, kaya agad ko rin yung sinabi sa mga kaklase ko. Pero sabi nila, umayos daw ako, huwag ko raw silang takutin. So binawi ko na lang po yung sinabi ko. Sabi ko joke lang at wala talaga akong nakita. Pero hindi na kami nagtagal nun sa room at nagsiuwian na rin kami. Magandang araw, Sir Kira. Napakinggan ko ang ilan sa mga featured na story mo. Aksidente kong natuklasan ang YouTube channel mo. At dahil sa pamilyar ang nginig, ay naging interesado akong makinig sa ilang mga kwento mo noon. Siya nga pala, napagdesisyonan kong ibahagi ang personal kong karanasan. Hindi lang sa akin, kundi ng pamilya ko. Sa mismong bahay na tinitirahan namin magpasa hanggang ngayon. Kasabayan ng kapanganakan ng ate ko nang lumipat at magawa ang bahay namin dito sa Iligan City. Hindi ko na lang po sasabihin ang barangay namin. 7 kaming magkakapatid, 4 na lalaki at 3 naman kaming mga babae. Yung ate ko, pang-anim siya sa amin na magkakapatid. At ako naman ang pang-7. Ako po ang bunso. Simulan natin ang kwento mula sa karanasan ng mga magulang ko. Ilang beses na rin nila itong naikwento sa amin kapag napapahaba na ang usapan. Dito minsan tumutuloy ang topic. Maliit lang ang area ng lupa na kinatitirikan ng bahay namin. Gawa sa purong kahoy ang materyales. Pero bahagi ito ng buong bahay sa bukid ng pamilya ng mama ko. Hiningi niya ang mga kahoy kay lolo nang mabili nila ni papa ang lupa ng bahay namin ngayon. Hindi pa ako naipapanganak noon at hindi pa kumpleto ang mga dingding ng bahay. Naglaan ng allowance na lupa sila mama at papa sa paligid ng bahay para madaanan. So gabi noon at wala si papa sa bahay. Ang panganay na kuya ko, si Manong, hindi pa rin nakakauwi. Nakahiga si mama sa mahabang upuan sa sala habang hinihintay si Manong at papa. Nakapikit ang mga mata niya nang marinig niyang bumukas ang kural. May narinig siyang pumasok at naglakad patungo sa gripo sa bandang kusina namin. Tinawag ni mama. Pam?
Ralph? Ralph po ang pangalan ni Manong. Pang naman ang tawag niya kay Papa. Walang sumagot kay Mama hanggang sa marinig niya na maghugas ito ng mga paa. Dalawa po ang pintuan namin sa kusina na pinapagitnaan ng lutuan namin sa loob ng bahay. May daan sa likod nito. Mula sa gripo ay ang unang pinto, tapos sa kabila ang pangalawang pintuan. At dahil nga hindi sinagot si Mama, ay inabangan niya itong pumasok. Nakahiga at nakapikit pa rin si Mama nun. Pero ilang sandali na ang lumipas, ay wala siyang nadidinig na pumasok at umakyat sa bahay. Kaya nilingon niya na ito. Walang tao. Nagtaka si Mama kung nasaan ang pumasok sa kural. Kaya tumawag siya ulit. Pang! Ralph? Nagtaka at kinabahan na si Mama. Dali-daling tumayo si Mama. Kinuha niya ang lahat ng mga Bible namin at binuklat ang lahat ng mga ito at inilagay ito sa harap ng mga kwarto namin at sala. Nang dumating si Papa, nagulat na lang siya nang makita niyang nakabuklat ang mga Bible. Pati na mga Bible storybooks. Lumipas ang mga araw. Naulit ang pangyayaring yon. Sa pagkakataon na yon, nasa bahay na si Papa. 10 oras ng gabi, nang marinig nila Papa ang pagbukas ng kural. Narinig nila ang yapak ng mga paa na patungo sa gripo namin. Narinig nilang may naghuhugas ng paa, pati na yung pagsipa sa palanggana. Pero wala silang nakitang tumagos sa pintuan sa kusina. Wala silang nakitang kahit na ano. Pero patuloy nilang nadidinig yung naghuhugas ng paa. Sumunod ang kwento ng mga kuya at ate ko. May nadidinig silang pumapasok sa kural. Mga yapak, mga naghuhugas ng paa, pero wala silang nakikitang kung sino. Pero di kalaunan, nakita na nila kung sino ang nilalang na pumapasok sa bahay namin. Ayon sa kanila, sa bawat kwento nila, nakikita nila ito ng dapit 4:00 ng hapon. Nung una akala nila si Manong lang, pero hindi. Noong nasa 4 o 5 taong gulang pa lang ako, mag-isa lang ako noon sa bahay. Nag-aaral ang mga kapatid ko, tapos nasa trabaho naman sila Mama at Papa. Mga 4:00 na ng hapon yon. Umupo ako sa upuan sa mesa. Nakasandal ako sa dingding ng kainan at nakamasid sa labas ng pintuan ng kusina. Maya-maya, may naaninag akong dumaan sa gilid ng bahay. Dumaan sa pinto, patungo sa likod ng lutuan. Nakita ko, lalaki. Pero hindi ito isa sa mga kuya ko o ni isa sa kakilala namin. Ang itsura niya matangkad, mahaba na hanggang balikat, ang itim na medyo kulot niyang buhok. Makinis at maayos ang pagkakatali ng buhok nito. Maputi din at makinis ang balat. Nakaputi siyang t-shirt, blue na maong at brown na high-cut na sapatos. Yun bang tipong uso nung 90s? Nagtaka ako sa estrangherong dumaan sa bahay namin. Ibinaling ko agad ang tingin ko sa kabilang pinto. Hinihintay kong dumaan ito doon. Pero hindi yun nangyari. Pumunta ako sa pinto dala ang pagtataka. Hanggang sa silipin ko na ang likuran ng bahay namin. May pader doon na lagpas 1 metro ang taas. Nagtaka talaga ako at bakit hindi ko nakitang dumaan muli yung lalaki doon sa kabilang pinto. Doon ay nakaramdam ako ng sobrang takot. Kumaripas ako ng takbo palabas ng bahay, patungo sa waiting shed ng barangay namin. Nakita ako ng lola at auntie ko na tumatakbo. Pero hindi ko man lang sila nilingon nung tawagin nila ako. Nag-alala ang auntie ko kasi tumakbo ko papunta sa kalsada
na daanan ng mga truck. Hinabol niya ako at naabutan niya ako sa may waiting shed. Binuhat nila ako at dinala pabalik sa bahay nila. Tinanong ako ni Lola kung bakit bigla na lang akong lumabas ng bahay kasabay ng pagsermon niya. Bakit daw ako tumakbo patungong kalsada? Paano daw kung nasagasaan ako? Ang sagot ko sa kanila ay merong lalaki. Tinanong nila kung anong lalaki. Sabi ko, may dumaang lalaki sa likod bahay. Dumaan siya sa pinto ng kusina patungo sa likod ng abuhan. Tapos hindi na lumusot sa kabila. Kaya kako natakot ako. Tsaka lang ako bumalik sa bahay nung nag-uwian na yung mga kapatid ko mula sa school. Ikinuwento ko sa kanila yung naranasan ko, pati na sa parents namin nung dumating na sila. Tuwing napapasarap kami ng kwentuhan, ay naibabahagi namin ang mga karanasan namin patungkol sa lalaki. Tawo o lalaki ang tawag namin sa kanya habang nagkukwentuhan kami. Naibahagi ko rin ang naging karanasan ko at kung ano ang higit na nagbigay sa akin ng takot noong nakita kong naglalakad yung lalaki, pati na yung itsura niya. Nang sumagi ang mga mata ko sa paa o sapatos niya, napansin kong hindi ito nakasayad sa semento. Wala rin akong narinig ng mga yapak. Napakalinis rin ng gilid ng swelas ng sapatos niya. Yung tipong bago at kakasuot pa lang at hindi pa naiaapak sa lupa. Naikwento rin sa amin ni Mama na noong bagong lipat pa lang daw kami dito, tinanong siya ng kapitbahay namin. Uy Mare, ang saya naman sa inyo kagabi. Ang dami niyong bisita. Ano bang meron sa inyo? Ba't ang daming tao? Nagtaka naman si Mama. Ano daw bang sinasabi nito? Ang sagot lang nung kapitbahay namin ay para daw bang may kasiyahan sa bahay namin nung gabi. Napakaliwanag daw. Sabi ni Mama, wala naman kaming bisita sa bahay nung gabi. At isa pa, maaga kaming natulog. Nakwento rin niya yung mga naranasan namin sa bahay. Ang sabi ng kapitbahay namin, daanan daw pala yung bahay namin. Kaya wag daw naming haharangan o isasara yung daan sa kusina namin para hindi nila kami guluhin. Nasa high school na yata ako noon nang maikwento ng kuya ko ang isang pangyayaring nagpatunay sa kanya na namumuhay silang kasama natin. Umaga ng linggo noon habang nag-aalmusal kami. Dumating ang kaibigan ng kuya ko. Umupo siya sa sahig at sumandal sa pintuan namin. Inaya siya nila kuya na mag-almusal. Pero ngumiti lang daw ito at patuloy lang na nakaupo. Pagkatapos kumain, ay lumabas ang kuya ko para bumili ng ice water sa tindahan. Nakita ni kuya yung kaibigan niya sa tindahan. Sabay tapik niya rito. Uy pre, grabe ka naman kanina sa bahay. Umalis ka agad inaaya nga kitang kumain. Patampong sabi ni kuya. Nagtaka naman daw yung kaibigan ni kuya. Anong sa inyo pre? Hindi pa naman ako pumupunta sa bahay nyo. Kakalabas ko nga lang ng bahay sabi nung kaibigan ni kuya. Nagtaka man, binaliwala na lang din ni kuya. Kumbaga parang naintindihan niya na kung ano yung nangyari. Medyo matagal na rin kaming hindi nakakaramdam o nakakaranas ng mga weirdong pangyayari sa bahay namin mula nang dumami ang mga maiingay. Pero habang nagsisilakihan kami at mga nagsipag-asawa na ang mga lalaki kong kapatid, ay muling nagpakita ang tawo. Una ay sa panganay na anak na babae ng ate ko, yung pang-anim sa amin. Mga 5 years old yung anak niya noon. Nagsisipilyo ang pamangkin ko noon sa mismong tapat ng pintuan ng kusina.
Habang nagsisipilyo yung anak niya, ay bigla na lang daw itong humagulhol at patakbong pumasok sa bahay. Meron daw siyang nakitang lalaki na dumaan. Nang sabihin niya yon, inilarawan ko sa kanya ang itsura ng tao. Naisip ko kasi na baka ito yung nakita niya. At sumang-ayon yung pamangkin ko sa pagkakalarawan ko sa kanya. Ngumiti na lang ako sa kanya bilang tugon at sinabi ko na lang sa kanya na hayaan niya na lang yon. Kasi nakita na din namin yung lalaking yun noong mga bata pa kami. Sabi ko huwag siyang matakot doon kasi dumadaan lang naman yun. Nang magkaanak ulit ang ate ko at tumira sila ng ilang taon dito sa bahay, ay nakita rin ng pamangkin kong yun yung lalaki doon sa mismong lugar din na yun. Marami kaming naging karanasan tungkol sa tao o lalaki na yun na dumadaan-daan sa bahay. Minsan ayon sa kwento ng mga kapatid ko at mga pinsan ng bayaw namin, minsan daw ay ginagaya ang mga itsura namin ito. Pero pag tinatawag naman daw nila, ay hindi ito dumadagot o nagsasalita. Bigla na lang din daw nawawala. Hanggang dito na lang muna, Sir Kira. Salamat sa panahon na inukol mo sa kwento ko. Stay safe sa panahon ng krisis natin ngayon. God bless you always. Hi Sir Kira. Nagkaroon din ng time na makapagsulat. Kaya sana makita at mabasa nyo din ito. Ito po ang kwento ng naging karanasan ko sa dati kong school noong high school ako. Tawagin mo na lang akong Mira. Third year high school ako nang mangyari ito. Meron akong manliligaw na kaklase ko na palaging nakabuntot sa akin sa kung saan man ako magpunta. Tawagin na lang natin siyang Aldrin. Close kami at nasa iisang circle of friends lang kami. Magkaibigan na talaga kami bago pa siya nagpaalam sa akin na gusto niya akong ligawan. Pinayagan ko naman, kaya mas lalong napadalas ang pagsasama namin kapag nasa school kami. One time, after ng recess, nauna na ang mga kaibigan namin na pumalik na sa room para sa next class namin. Naiwan ako kasi hindi pa naibigay sa akin yung sukli sa pagkain na binili ko. Marami pa rin ang bumibili nun, kaya medyo natagalan akong makasingit. Hinintay ako ni Aldrin. Nasa may pinto na siya ng kantin nun, kaya nagmadali na rin ako. Since nakababa na ang karamihan sa section na magre-recess nun, kaunti na lang ang tao sa hallway. Nung nasa may hagdan na kami, may ilang estudyante na lang ang pababa at dalawa lang kami ni Aldrin ang paakyat. Ako yung nasa may railings banda at si Aldrin yung nasa may gitna. So nasa left side ko siya. Medyo nauuna siya sa akin ng ilang steps. Nung nasa may kalagitnaan na kami ng hagdan, biglang parang may bumangga sa kanang balikat ko. Yun bang parang may dumaan sa right side ko at nagkabungguan yung balikat namin? Napabitaw ako noon sa railings ng hagdan kasi solid talaga yung pagkakabunggu sa akin. Buti na lang yung kanang paa ko na yung pahakbang noon, kaya nakapagbalanse pa ako at hindi na disgrasya. Nagulat noon si Aldrin kasi napasigaw ako sa gulat. Masakit din kasi sa balikat. Litong-lito ko noon kasi hindi ko alam kung ano yung bumunggu sa akin. Nagkatinginan pa kami ng taga-ibang section kasi maski sila, nakita yung nangyari sa akin. Nagmadali na lang akong umakyat nun kasi natakot ako na baka maulit pa. Kinabukasan nun, mayroon akong malaking pasa sa balikat ko. Doon ko palang nakwento sa mga kaibigan ko yung nangyari. Nagulat sila kasi daw mayroon din daw kakaibang nangyari noong nasa classroom na sila. Wala pa daw ang teacher nun
Kaya medyo maingay pa sila sa loob ng classroom. Nagulat na lang daw sila kasi may biglang sumigaw ng malakas na parang galit na galit. Kaya natahimik silang lahat. Sumilip pa din sila sa labas ng pinto kasi parang doon daw nang galing. Pero wala. Wala nang tao sa hallway at wala na ring mga estudyante sa katabi naming classroom. Yung huling nagpakilabot talaga sa amin ay yung minsang cleaners kami. Panghapon kami, Sir Kira, at hanggang 6:00 ang klase, kaya talagang madilim na nun. 6 naman kaming magkasamang magkakaibigan at kasama na nga doon si Aldrin. Madaming nangyari nung araw na to, kaya sobrang dami talaga naming kalat. Nagbato-batopic pa talaga kami nun dahil kailangan naming hanapin yung nag-iisa naming janitor sa building para lang manghingi ng garbage bag. Konti na lang kasi yung estudyante nun at sobrang nakakatakot na rin kasing bumaba mag-isa nun dahil nga madilim na. Kaya 3 kaming bumaba. Ako, si Aldrin at Casey. Una naming pinuntahan yung mga CR. Wala doon yung janitor. After nun, diretso kami sa kantin at doon namin siya nakita agad. Pagkahingi namin ng garbage bag, nakasalubong na namin yung cleaners ng ibang section. Kaya nagmamadali na kaming umakyat. Pagkakyat namin, bigla kaming pinigilan ni Aldrin. Kaya napahinto kami. Biglang sabi niya, sa kabilang hagdan na lang daw kami dumaan. Siyempre nagtaka kami. Nainis agad si Casey. Kasi siyempre nandun na kami sa taas. Dadaanan na lang namin yung 3 pang classroom. Nandoon na kami sa room namin. Madilim na doon kasi patay na yung ilaw ng 2 classroom. Pero okay rin naman dahil 3 naman kami. Nung sasagutin niya na sana si Casey, biglang para siyang nagpanik. Tapos hinila ko sa manggas para sumunod sa kanya. Si Casey walang nagawa kundi ang sumunod na lang din sa amin. Nakasalubong ulit namin si Kuya Janjan na janitor at nagtaka kung bakit kami bumalik pa. Naiinis na itinuro ni Casey si Aldrin. Pero itong si Aldrin ayaw magpaliwanag. Sinabi lang niya na mamaya na daw. Patakbo na kaming pumunta sa kabilang hagdan hanggang sa makarating na nga kami sa classroom. Tapos sabi agad ni Aldrin na bilisan na namin. Since mukha pa din siyang nagpapanik, binilisan na nga namin. Sininop na lang namin lahat ng mga kalat talaga at inayos ang mga upuan kahit paano. At saka kami nagmamadali ng lumabas hanggang makalabas na nga ng school ng tuluyan. Nung medyo malayo na kami, doon palang sinabi ni Aldrin sa amin yung nakita niya. Nakita daw niya si Kuya Janjan sa taas noong pumanik kami. Nandoon daw sa tapat ng isang room na madilim na. Tapos nakaharap daw sa amin. Kinilabutan daw siya noon at sigurado daw siya agad na hindi talaga ito si Kuya Janjan. Dahil nga kakakita lang namin sa kanya sa baba. Hindi naman makapaniwala si Casey kasi nakita din daw niya yon. Pero dahil medyo malabo ang mata niya sa dilim, akala niya estudyante lang. Ako naman ay walang nakita, kaya mas kinilabutan ako sa mga sinabi nila. Kwento naman ng mga naiwan sa classroom, manghihiram pa daw sana sila ng tambo para mabilis na kaming makatapos sana. Wala na raw estudyante sa katabing classroom at patay na din ang mga ilaw. Kaya doon sana sila sa kabila pa manghihiram. Ang nangyari daw, nasa kalagitnaan pa lang daw sila ng hallway. Nakarinig na sila ng parang may hinihilang upuan sa loob ng room. Kaya balikwas sila agad pabalik sa room namin at doon na lang sila nagstay. Kaya lalo lang din silang natakot nung makita nila na nagpapanik si Aldrin at parang nagmamadali na ngang makauwi. Madami pang kwento sa school namin na to,
Pero ito lang yung naging karanasan ko. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Hintayin ko po ito sa channel nyo. Salamat po.